Aqua Reef ay pinapalibutan lang ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Pilipinas, iba naman ang sitwasyon sa Hasa-Hasa Shoal dahil tila nakikipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa mga barkong pandigma ng China. Grabe. 10 nautical miles yung ating layo mula sa Hasa-Hasa Shoal na destinasyon ng ating Maritime Patrol at nag-resupply mission ng dalawa pang barko ng BFAR. Pero sa ngayon, eto, makikita nyo, pinubuntutan yung dalawang barko ng BFAR ng missile ship ng China. Tatlong missile ship yan na pilit na humahabol doon sa barko ng Pilipinas. At bukod dyan, ay meron pa isang Chinese Coast Guard na humahabol din sa dalawang barko ng BFAR. Ayan mga utol, no? Missile ship na bubuntot. Chinese missile ship. Grabe na yung ginagawa nila, no? Sa loob ng ating teritoryo. And bukod dyan, mga utol, meron pang isang pangyayari na gusto ko i-share din sa inyo. Eto, ayan, no? Ilang barko ng BFAR, hinabol ng mga barko at inflatable boats, pinasukan, inikutan pa ng mga inflatable boats. Mula naman to sa GMA Integrated. Hinabol ang ilang barko ng Pilipinas ng mga barko't bangka ng China at inikutan pa ng isang helicopter ng China. Grabe, inikutan pa ng helicopter, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na naman, mga utol, may bago na naman pangharas na ginawa ang China sa West Philippine Sea sa isang barko natin ng BFAR. Okay. Eto, Chinese missile boat nagulat. Hinamon ng BFAR. Banggaan tayo. Tapang ng BFAR, di na tayo may magbanggaan. Ito yung mula kay Mabs Castle. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung mga report tungkol sa nasabing insidente na naman na pangharas ng China. Okay, game na. Walang katakot-takot ang BFAR. Muli na naman kasing pumalag ang BFAR sa China. Pero this time, hindi lang Chinese Coast Guard ang kalaban, kundi may dalawa pang missile boat ng Chinese Navy. Pero akala ng China masisindak tayo. Walang pake ang barko ng BFAR kahit humarang pa at banggain pa tayo ng China. Nagwangwang pa yan partida. China Coast Guard 5101. China has indisputable sovereignty over Nansha Island. Indisputable sovereignty over Nansha Island. Nansha Island, kung hindi daw nagkakamali, yun yung tawag nila sa Spratly Islands, mga utol, na siyang inaangkin ng China ang kabuuan. Okay, so mamaya titingnan natin yung report dito. Grabe, no? Indisputable sovereignty. Grabe. Coast Guard 5101. This is BRB, Dato Pakuaya. A Bureau of Fisheries and Aquatic Resources conducting a lawful maritime patrol but must stay clear of our route. Over. Kahit yung magbiting nating mga mangingisda, hindi na rin natatakot sa gantong strategiya ng China. Tuloy ang pagbabantay at pamimigay ng pagkain at fuel sa Filipino fishermen. Alam na kasi ng Pilipinas na puro paninindak lang ang kaya ng China. Kaya kung maduduwag tayo dyan, talo tayo. Oo nga, ba't hindi nila subukan no? Puro pandadarag talaga. Yun lang ginagawa nila, no? Sabi nga nila, handa silang mag-take ng necessary measure para daw protektahan ng kanilang soberanya. Itong China. Anong soberanya? Nangaagaw lang kayo ng teritoryo. Di ba, mga utol? Wala silang karapatang maghabol, wala silang karapatang intimidate yung mga civilian boats na nandun. So, yung ginagawa nila doon ay illegal. I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yon. Pananakot lang yan, intimidation. Tinutukan na rin tayo ng laser ng missile boat. Pero tinalagan din yan ng BFAR. Niradyohan at nireal talk to na hindi naman pagmamayari ng China ang West Philippine Sea. Bakit kayo nandito? Yun naman talaga totoo, mga utol. Hindi naman talaga nila pag-aari yan. Di ba? Tayo nga yung dapat nang gaganyan sa kanila. Instead, baliktad, no? So, hinahayaan natin. Pero, darating ang panahon, pero wag sana mauwi sa gera. Pero darating ang panahon na talagang matatauhan doon China. One of these days, may mangyayaring kakaiba dyan, mga utol, no? Pero wag naman sana sa gera. Pumunta muna tayo dito, no? Sa PTV4, no? Routine. Para ma-check natin yung legitimacy nito. Routine at Maritime Patrol ng BFAR sa West Philippine Sea, hinaras umano ng barko ng China. Okay, pakinggan na natin.
Muling nagsasagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, muling binuntutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. 3 beses rin tinutukan ng laser ang eroplano ng BFAR. Yan po. Si Ryan Lesigas sa report. Mga utol, kita nyo naman. Tinutukan pa, no? Para mas mapaigting pang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling nagsagawa ng domain awareness flight ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kasama ang PTV News, unang isinagawa ang routine patrol sa bahagi ng Pag-asa Island nitong Setyembre 26. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo ang aming sinasakyang eroplano ng BFAR, agad na sumulpot ang 2 barko ng China. Una dito ang Chinese Coast Guard na may bow number 5202. Kasunod lamang nito ang warship Pandigma ng China o ang kanilang People's Liberation Army Navy o PLAN sa layong 25 nautical miles mula sa coastline ng Palawan. Grabe, no? Nasa 15 nautical miles lamang mula sa coastline ng Palawan yung ating layo, pero ilang barko na ng China yung namataan kasabay sa isinasagawang maritime patrol ng BFAR. Kasama dyan yung isang barko ng CCG at isang warship ng China. Kinabukasan, Setyembre 27, Kaya bago naman to, mga utol, no? Isang pangyayari yun, isang araw ang nakakalipas, eto naman. muling itinuloy ng BFAR ang maritime patrol. Pasado alas 7 ng umaga, umalis ang maliit na eroplano ng BFAR mula sa mainland Palawan, dulan pa rin ang PTV News. Iroquois Reef at Hasa-Hasa Shoal naman ang target sa araw na ito. Pero sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Palawan, muling namataan ang Ayun na naman. CCG 5202 at Plan 551. Naka-line formation ang mga ito na tila hindi na rin umaalis sa lugar. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 13 nautical miles west of the Palawan mainland. Grabe, no? 30 nautical miles lamang ang layo sa coastline mismo, ha? Ng Palawan. Ganon sila pwedeng lumapit, no? Grabe itong China na to, ha? Ano masasabi nyo, mga utol? Paki-comment na lang. Tuloy muna natin. What is your intention inside the Philippines exclusive economic zone? Nasa loob na talaga Nagpadala natin. ng radio challenge ang eroplano ng BFAR pero walang tugon dito ang mga barko ng China. Pasado alas 8 ng umaga nang marating ng eroplano ng BFAR ang Iroquois Reef. Dito tumambad ang maliit 20 Chinese militia vessel at isang barkong pandigma ng China. Napapalibutan at tila pa pinagmamasdan ang bawat galaw ng BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Pagbuaya ng BFAR na nagsasagawa ng resupply sa mga banging isdang Pinoy. Grabe, pinalibutan yung ano, no? Yung barko natin, no? Mga utol. Diba? Para sumusobra na sila, no? Mga utol. Para sa akin, ha? Pero ano bang gamot dyan? Anong solusyon para tumigil yung China o lumayas-layas sa ating mga teritoryo? Lagi nilang iginigiit na kanila yan, na tayo pa yung illegal palagi. Ganon yung ano nila, thinking nila, mga utol. Kaya tayo yung ginaganyan nila. Pero sa totoo lamang, tayo dapat ang gumagawa sa kanila niyan. Tayo dapat yung nagtataboy sa kanila. Diba? Kabaliktaran pa nangyayari. Ang araw na itong isinasagawa nating maritime patrol lula nitong BFAR plane at nandito tayo ngayon sa bahagi ng Iroquois Reef kung saan nandito din yung 2 barko ng BFAR at sa mga oras na ito ay tuloy yung kanilang pamamahagi ng krudo at habang isinasagawa nila yan ay pinapalibutan sila ng hindi mabilang na Chinese militia vessel at bukod sa mga Chinese militia vessel na nakapaligid sa kanila ay nandito rin hindi kalayuan yung isang warship ng China pero sa kabila ng hindi mabilang na mga barko ng China ay tuloy pa rin itong isinasagawang pamamahagi ng krudo ng BFAR ship doon sa mga mangingisdang nandito sa bahaging ito. Baga, baliwala na sa BFAR, baliwala na sa atin yung ginagawa ng China. Kasi hindi naman tayo papuputukan, pero sige, subukan nilang paputukan yan. Ano kayang mangyayari, no? Talagang gera na yan pag nangyari yun. Mga utol, pero nakakabuisit, no? Yung intimidation na ginagawa nila, yung pangaharas na ginagawa nila sa loob mismo ng ating teritoryo na sa halip na tayo dapat ang gumagawa niyan sa kanila, tayo dapat yung nagtataboy sa kanila. Pero hindi, tayo yung tinataboy sa loob ng ating teritoryo, di ba? Parang nakakainis talaga.
Ang Iroquois Reef ay nasa bahagi ng southern end ng Recto Bank na pinaniniwala ang maraming deposito ng langis. Pasado alas 12 naman nang marating ng BIFAR plane ang bahagi ng Hasa-Hasa Shoal kung saan magsasagawa rin ng resupply mission ang dalawa pang barko ng BIFAR na BRP Ayan, Dato Roma ito pa, Peret mga utol. at BRP Dato Daradapit. Pero kung sa Iroquois Reef ay pinapalibutan lang ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Pilipinas, iba naman ang sitwasyon sa Hasa-Hasa Shoal dahil tila nakikipagpatintero Ayan. ang mga barko ng Pilipinas sa mga barkong pandigma ng China. 10 Grabe. nautical miles yung ating layo mula sa Hasa-Hasa Shoal na destinasyon ng ating Maritime Patrol at nag-resupply mission ng dalawa pang barko ng BIFAR. Pero sa ngayon, eto, makikita nyo, pinubuntutan yung dalawang barko ng BIFAR ng missile ship ng China. 3 missile ship yan Missile ship, na no? pilit na humahabol doon sa barko ng Pilipinas. At bukod dyan, ay meron pa isang Chinese Coast Guard na humahabol din sa dalawang barko ng BIFAR. Ayan mga utol, no? Missile ship na ibubuntot. Chinese missile ship. Grabe na yung ginagawa nila, no? Sa loob ng ating teritoryo. And bukod dyan, mga utol, meron pang isang pangyayari na gusto ko i-share din sa inyo. Eto, ayan, no? Ilang barko ng BIFAR, hinabol ng mga barko at inflatable boats, pinasuka, inikutan pa ng mga inflatable boats mula naman to sa GMA Integrated. Hinabol ang ilang barko ng Pilipinas ng mga barko't bangka ng China at inikutan pa ng isang Ayan, no? helicopter ng China. Grabe, inikutan pa ng helicopter, no? Nakatutok si Darling Kai. Grabe mga utol, no? Sobra na yung Kahit nakasunod at nakamasid ang mga barko ng China Navy, maayos pa rin nakadaong sa Pag-asa Island o Miyerkules ang 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIF. Ayun, mga utol. Pero maayos pa rin nakadaong. Binaliwala nila yung pananakot ng China. Bumalik na tayo dito sa PTV4. Sinare ko lang sa inyo na bukod dyan, may mga inflatable boats pa na humabol sa barko ng BIFAR. Tinantanan lamang ang mga barko ng BIFAR matapos mag-radio challenge ang BIFAR plane na aming sinasakyan. Pero hindi lamang ang mga barko ng BIFAR ang pinagdiskitahan ng missile ship ng China. 3 beses din kasi nitong tinira ng laser ang BIFAR plane kung saan lula ng PTV News. Ayan, mga utol, tinira pa ng laser yung yung eroplano na umiikot doon, no? Grabe, wala na akong masabi, no? Ano kayang gusto palabasin, no? Ano kayang gusto mangyari ng China? Gusto nila, pero siyempre, alam naman nating lahat na gusto nila, pabayaan na natin sa kanila yung mga teritoryo natin. Ganon yung gusto nila mangyari. Na manalo sila sa ganong paraan. Maagaw nila yung mga teritoryo na yun, hindi naman tayo papayag. So ano ba? May iwan na lang ba tayo sa nag-iisang option na mawawalan tayo ng option na kundi gera na lamang? Pero ito, pag nagkamali talaga to na tirahin ang ating mga barko, kung ano mang asset ng Pilipinas, magsisimula na talaga, sisiklab na talaga gulo dito sa West Philippines. Yun yung malaking sa pantaha. Hindi naman sumagot ang China sa radio challenge. Kalaunan, kusa ring lumayas ang missile boat at lumayo sa barko ng BIFAR. Are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 13 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Chinese Navy vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Hindi na Grabe mga utol, no? Na 30 nautical miles na lamang ang layo. Sumusobra na talaga. Sumusobra na. Sa loob ng ating exclusive economic zone, ibig sabihin, mula Pampang, 30 nautical miles lamang. Nandun na sila sa loob natin. Ang lapit na, 12 nautical miles yung territorial water, no? Talagang tapang nila pumasok sa mga ganyan, no? Grabe. Ang gusto nilang itira sa atin yung 12 nautical miles. Mula Pampang, 12 nautical miles. Yung territorial silang natin ang gusto nilang itira sa atin. Vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Ayon naman sa isang security analyst, nakakaalarma at unexpected ang ginawa ng mga missile ship ng China. Magpapakita daw ito ng lakas at ngipin ng China. Tingin ko isang provocation ito at yung
pagle-laser nila sa mga eroplano natin, hindi lang ginagawa sa atin ito, kundi ginagawa rin ito sa mga malalaking bansa katulad ng Australia, US, at nakita natin na yung ganitong mga Grayson tactics nila, ginagawa pa rin nila sa atin. Halimbawa na lamang yung tapon ng mga flares nila doon sa Himpapawid. Hindi bago ito na ginagawa. But at the same time, of course, patuloy pa rin natin nakikita yung Grayson tactics nila. It could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. Kaya naman talaga mga utol, no? Intimidation. Paalisin tayo sa true intimidation. Kaya constant yung ginagawa nila. Consistent sila dyan, hindi sila umaalis, nagpapakita sila ng maraming puwersa, at talaga nananakot sila. Diba? Pero, subukan nilang isagad, no? Baka hindi. Ewan ko, mga utol, diba? Parang nakakatakot. Gera kasi magiging kasunod kapag ito nagkanda leche-leche. Kumbaga, nagkaroon ng violent attack. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion sa inyong mga gigil, sa inyong mga narinig at nalaman. Muli ako si Target Achilles. Maraming salamat sa PTV Philippines. Maraming salamat kay Mebs Castle. Maraming salamat sa inyo. Pa-comment na lang ang inyong opinion at paki-follow kami sa Facebook. Alamin natin PH. Muli ako si Target Achilles. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless.